Mas maganda pa rin kasi na meron tayong hawakan dito. Tsaka dito. Well, not when you're driving, but when you're getting inside the car, di ba? Pagpapasok ka ng sasakyan, usually kasi dito na ako humahawak. Ayan. Or dito. Ganyan. Di ba? Since medyo mataas itong ating van, ayan, no, may step board naman siya. Kailangan mo pa rin ng hawakan kasi. So, ayun. Ganyan ako humawak. Ayan, or dito. So, ayun. Magandang lagyan pa rin natin to, no? Ng handlebar, grab bar. O kaya dito. Para hindi tayo mahirapan sa pagpasok dito sa ating sasakyan. Hi guys, mileage natin is 1,061. Ayan, so papunta tayo ngayon sa Suzuki Baguio for the first PMS nitong Suzuki APV-GA natin. It's a beautiful day, kakatapos lang ng bagyong Christine. So kahit papano nakikita ulit natin yung haring araw. Hi guys, nandito tayo ngayon sa Suzuki Baguio. Ayan, service shop. So first 1,000 km PMS ng ating Suzuki APV-GA. Ayan, so service nila. Ayan, so nakataas pala siya. Ayan, yan pala yung gamit nila. Ayan, so antayin na lang natin. Ito yung showroom nila sa labas. Ayan yung van. Ayan. Ngayon ko lang siya nakitang naka-lift, no? Lift platform pala yun. Kung saan siya nakapatong. Anyway, yan. They'll do their job. Okay, yan guys. Tapos na yung first PMS niya. 1,000 kilometers. Bilis, wala pang isang oras. Okay, what is up guys? Andito tayo ngayon sa Baguio Camp John Hay. So, i-review natin itong ating Suzuki APV-GA year 2024 model. And gamit na natin to for more than 2 months. Actually, 2 months and 19 days na ginagamit natin siya. And since nung gamit natin to, ang laking tulong yung naibigay niya sa atin bilang workhorse. Usually sa business natin. Mainly itong sasakyan natin na to, gamit natin siya sa business. And then the 10% nito, yun yung time na gamit natin for family. Yan, may mga upgrades na rin tayong ginawa dito sa labas. Okay, so di tulad nung ating motorcycle na kung ano-anong pinaglalagay natin. Itong ating van, simple lang talaga siya. So unahin natin yung mga nilagay natin dito sa ating van, dito sa kanyang exterior. Ayan, nakuha pala natin yung ating plate number. Ayan, meron tayo agad plate number in just 3 weeks time. Ayan. So unahin natin dito. So yung pinakauna nating ginawa at in-upgrade is ito. Yung tire rim, yung rim cover. Ayan, nabili lang natin to online. Ayan, color black siya. Kung makikita nyo yung rim natin, ito stock rim ito. So ang ginawa natin dito para bumagay naman siya dito sa overall look ng ating van, kinulayan natin siya ng color black, matte black ito. Ang kagandahan nito sa paint na ito, it's rubberized paint, it's peelable. So kung kailangan mo siyang palitan o kung gusto mong ibahin yung kulay nitong ating rim, ipipil mo lang actually yan, scrape mo lang yan, matatanggal na yan. So madaling tanggalin. And then ito, syempre clip-on lang itong ating rim cover. Ayan. So natatanggal siya. Ayan. In the long run, syempre gusto ko siyang palitan ng exterior tire niya into at least yung pang overlander, yung mukhang ano, pang bundok. Ayan, stock kasi yung ating gamit na tire. Pero future plans natin 'yan. Isa sa mga basic upgrades na nilagay natin is ito. Ito yung blind spot mirror. Ito na iikot to. Ayan o. Ayan. Okay guys, dito sa GA model, yung pinaka base model nya, wala usually ito. Itong window visor nya. So ito, aftermarket part ito na binili natin. So kinabit din natin siya para kahit papano
naka half open tayo dito sa window, okay lang, hindi papasukan ng tubig. Ayan, so magkabilaan. Of course, by the way guys, please don't forget, ayan, like and subscribe. Highland Moto kung gusto niyo mga ganitong mga content, mga motorcycles and cars, anything about vehicles. Okay guys, so punta naman tayo sa ating interior upgrades. Yung pinakaunang mapapansin nyo dito, yan, dito sa ating manubela, bumili tayo ng makapal. Ayan, so nilagyan natin siya ng mas makapal na hawakan. Ayan, cover siya. Okay na yung mismong hawakan natin dito, pero ayan, mas maganda, mas comfortable kapag mas malaki yung hawakan natin. Okay, yung ating mirror, ayan, papalitan ko pa rin ito, yung merong dashcam, pero ito galing to sa dati nating sasakyan na Toyota Wigo. Nilagay ko na lang siya dito. Ayan, pwede pa rin naman natin siyang gamitin, pero bumili ako ng mas babagay dito kasi ito color ayan, color gold ito. Ayan, so palitan na lang natin to ulit ng color black. Ayan, mag-install din tayo ng may camera sa likod para makikita natin dito kapag nagpa-park tayo, anything na nasa likod. Ayan, ito, meron din tayo dito yung rubber, ayan, dito sa ating dashboard. Kung nilalagay natin dito yung mga cellphone o yung passenger natin, ayan, pwede niyang ilagay dito para hindi mag-slip off. Of course, ito pabango, galing din to sa lumang sasakyan natin. Nilipat din natin dito. Ayan, may cellphone holder tayo dito which is also clip-on. Ayan, ayoko yung nilalagay dito. As much as possible, gusto ko malinis itong dashboard natin para kita lahat. Ayan, so before, meron ako yung lalagyan ng cellphone holder dyan. Ito actually, nandito siya sa gilid. Kapag nagvo-vlog ako, at least may camera angle din tayo dito. Ayan, at minsan ginagamit ito ng anak ko. Nag-video din siya. Ayan, so yung isa, nilagay ko na lang dito. Ayan, nasa gilid siya, on the left side. Ayan, para walang sagabal dito sa ating control panel and sa dashboard. So meron tayo dito yung cup holder kasi wala ngang cup holder itong area na to. Ayan, so okay rin naman, ito natatanggal to. Ayan, kung gusto mong mas maluwang. Tapos mapapansin nyo guys, ito si Mrs. na yung bumili nito, itong cover natin, seat cover. Ayan, nakapatong lang siya. Ayan, ganyan siya. So lahat ng mga upuan, ayan, meron dito, meron din sa likod. Ayan, para magmukha siyang medyo homey yung feels. Okay, so meron din tayo nito, neck support, si Mrs. din yung kumuha nito. Tsaka dun sa likod, ayan, para comfortable yung ating pagsakay. Usually ito para sa passenger na natin. And then yung ating seat belt, ayan, meron na rin tayo dito yung ito, cover niya. Tapos ayan, may ano ba to? Ayan, may aso yata to, no? So si Mrs. na rin yung naglagay nito, upgrades nito. Ayan, yung mga homey feels. Kung mapapansin nyo pala guys, ayan, meron pa yung mga plastic, ayan, oh, pati dito. Ayan, hindi ko pa siya natanggal since 2 months old pa lang itong sasakyan natin. Ayan, ang sarap yung feeling na kahit papano is bago pa rin yung sasakyan mo. So hindi ko tinatanggal yung mga plastic as of now. Pero tatanggalin ko pa rin siya in the long run pag naratrat na siya, no? Since ang purpose natin dito sa van is for delivery, nilalagyan natin ito ng mga kahoy, mga welding rods, yan, mga paintings. So nagagasgas actually pag fino-fold ko yung mga to. Maganda na rin na kahit papano may protection, no? May protection yung ating upuan. Kasi mainly this is for business use nga naman. So tara dito sa likod. Dito naman sa likod, kung mapapansin nyo dito, ito. Unahin natin itong fan. Ayan. Ito yung fan. Unfortunately kasi, wala tayong aircon dito sa passenger seat sa backside. Yung mga upgraded version, dito meron dito. Ayan. At yung mas higher variant nitong Suzuki APV, meron sila dito yung aircon for the passenger. But unfortunately sa atin, base model wala. So yung aircon natin is dun lang nanggagaling, dun sa apat na yon. Yan, air vents. So ito, yan, isa kay baby, isa kay Mrs. Ayan, so namumove mo naman yan. Ayan, no? So in-install na rin natin to, pero it's rarely used kasi dito naman sa Baguio, ayan, no, mapuno, maraming puno. And of course, malamig sa amin. Yan, maraming puno. So bihira lang talaga kami mag-aircon. Yan, usually minsan naka-open nga lang itong window natin. Yan, para tipid din. Of course, yung kainan, ito, nafo-fold naman to. Taas mo lang.
Ayan, pag papasok, may passenger na papasok. Tapos kung kakain sila, ayan. So, it's a cup holder. Pwede rin nilang ilagay yung cellphone dito. Ayan, may cellphone slot ito. Ayan, or pagkain, anything na pwedeng ilagay dito while on the go. Ayan. Of course, dito rin. Ito para kay, ayan, sa anak ko, sa baby ko. Ayan, pwede mong ilagay yung mga pagkain niya dito. Ayan, yung tablet kung nanonood siya. Ayan. Meron ding lalagyan dito. Tapos ito rin, lalagyan ng mga tissue, ng yan, pagkain, ng bottled water. So, isa pala sa mga nagustuhan ko nung binili ko itong sasakyan is meron na siya ito. Freebie na to. Itong rubber matting niya. Yan, so, hindi na namin kailangang bumili. So, ito, well fit ito. Pati dun sa harapan. So, eksakto yung kanyang design para dito sa matting ng ating sasakyan. Yan, additional guys, ito, meron tayo nito. Ito para hindi tumatama yung seatbelt ng ating anak sa mukha niya. Kasi yung bata hanggang dito lang maliit. So, ito sa gabal to. So, ayan. Additional na ito, binababa niya yung seatbelt, nakaganon. Ayan. Ayan. Para safe pa rin yung anak natin, no? Kapag naka-seatbelt siya. Of course, yung bata, usually, sa likod talaga siya. Hindi siya pwedeng sumakay sa harap. Okay, punta naman tayo guys sa pros and cons ng ating Suzuki APV GA. Ayan. Pinakaunang napansin ko dito sa interior niya, yung gamit nating sound system, itong Clarion. As far as I know, kinakalikot ko siya, wala siyang Bluetooth connectivity. So, ang mangyayari dito sa ating Clarion, kung gusto mong magkabit ng sounds from your phone, kailangan mo ng auxiliary cord dito para makapag-play ka ng music, or kailangan mong bumili ng Bluetooth receiver na ilalagay mo dito and para makareceive siya ng sounds or call gamit yung iyong cellphone. Okay, and then dito sa ating sound system, kapag naka volume 1 ka, and okay lang naman yung sound. Tapos kapag switch mo siya sa volume 2, biglang malakas. Ayan, biglang malakas yung maririnig mo agad. So, parang hindi gradual yung volume niya. So, from medium, biglang tataas agad yung volume niya. So, isa yun sa mga cons na napansin ko dito sa Clarion. Pero anyway, okay lang naman siya. Hindi siya touchscreen, pero at least meron tayong pwedeng lagayan dito. Ayan. Ayan. Lalagay ko yung mga ticket, ayan, kung mga papers, and minsan mga change. At least nandito siya. Okay, since nakagamit na ako ng ibang mga sasakyan, napansin ko dito sa ating ride na Suzuki APV, honestly medyo nabibitin ako sa kanyang power. This is 1.6. So, yung sasakyan ko before noon, yung Toyota Wigo, that's 1.1 lang siya. Pero, since maliit yung Toyota Wigo, mas nakakaakyat siya ng madali lang siyang umakyat kapag sa mga ganito, yung mga bundok na to. Dito sa ating van, napansin ko, kahit na may buwelo tayo konti, actually medyo nahihirapan siya kapag umaakyat tayo ng mga ganitong bundok dito sa Baguio. Pero well, given the fact na 1.6 ito and then medyo malaki itong van, like van kasi siya, hindi siya sedan, so okay lang naman. Okay, another thing na hindi ko gusto dito sa ating Suzuki APV is yung wiper niya, wala siyang delay. Kumbaga yung sa number 1 nito, ganyan agad, mabilis agad yung kanyang pag-wipe. And then yung number 2, talaga mabilis na. Hindi siya katulad ng ibang mga sasakyan na kapag number 1, may magwa-wipe siya and then meron siyang delay na at least 4 to 5 seconds bago gumalaw. So, ayan, sample natin. Okay, so sample natin. Kailangan muna nating basahin, no? Ayan. Basahin ulit natin. Okay, so yung number 1 niya, ayan. So, as you can see, wala siyang delay. Ayan. Number 2, mabilis na. Ayan, o. Ayan. Ayan, stop na natin. So, nasanay rin ako kasi before na yung una nating sasakyan is meron siyang delay. Kasi kapag hindi naman ganun kalakas yung ulan, mas maganda pa rin na wala kang nakikitang ganito. Di ba? Yung bigla-bigla na lang gumaganito agad. Mabilis yung pag-wipe ng ating wiper sa ating windshield. And isa sa mga hindi ko gusto dito sa base model ng Suzuki APV, kung makikita nyo dito sa driver side, yan, napansin nyo, wala tayong grab bar. Yan yung hawakan natin kapag
Akit tayo ng ating sasakyan, papasok sa sasakyan. Dito sa, ayan, sa passenger seat, ayan, meron dyan. Ayan, hanggang dun sa likod. Pati dito sa, ayan, sa left side sa likod, meron. So, for some reason, hindi ko alam bakit hindi nila in-include dito. So, kapag bumili kayo nito, mas maganda na i-order nyo ulit. Mas maganda pa rin kasi na meron tayong hawakan dito. Tsaka dito. Well, not when you're driving, but when you're getting inside the car, di ba? Pagpapasok ka ng sasakyan, usually kasi dito na ako humahawak. Ayan. Or dito. Ganyan. Di ba? Since medyo mataas itong ating van, ayan, no, may stepboard naman siya. Kailangan mo pa rin ng hawakan kasi. So, ayun. Ganyan ako humawak. Ayan, or dito. So, ayun. Magandang lagyan pa rin natin to, no? Ng handlebar, grab bar. O kaya dito. Para hindi tayo mahirapan sa pagpasok dito sa ating sasakyan. Okay, another downside is since yung ating sasakyan is sobrang manual niya. So, yung gas tank pala natin di susi. Ayan. So, kapag magagas kayo, kailangan yung tanggalin ito. Kailangan yung tanggalin yung susi at ibigay dun sa gasoline boy. And one of the things also na medyo hassle is nasa right side sa likod dun banda yung gas tank ng ating sasakyan. And kailangan din ng susi. So, wala kang mga knobs dito na pwedeng hilain para mag-open yung gas tank dun sa kabila. So, kailangan mong ibigay pa yung susi or spare key para mabuksan yung gas tank natin. Ayan, kung makikita nyo dito sa gilid, ayan, manual windows. Ayan o. So, para bumukas, ayan, kailangan mong ikutin manually. And unfortunately, wala tayong mga controls dito sa gilid. Nasanay na ako before na nandito na lahat. Kung gusto mong buksan o ilock yung mga windows dito, tsaka dun sa likod, usually nandito na yung controls. But ayan, as you can see, it's bare. Ayan, so mano-mano yung window. Kapag naglalak ako ng window, lalo na pag sumasakay yung anak ko sa likod, so kailangan mong i-press muna. Ayan, imamano-mano mong i-press yung mga ito. Ayan, you'll get used to it kapag in the long run. Hey guys, pag makikita nyo dito sa ating ayan, dashboard, sobrang basic. Basic na lang siya. Kapag nanggaling kayo sa sasakyan na mas maraming mga pindutan, ayan, makikita mo dito na hindi siya updated when it comes to looks nitong dashboard natin. Kung makikita nyo dito, ayan, wala tayong tachometer. So, hindi mo makikita yung RPM ng ating sasakyan. So, kapag mag-shift ka, manual pala yung gamit natin, no? So, halos lahat ng mga bagong sasakyan ngayon na Suzuki APV is manual control. Ayan. So, you need to hear. So, kailangan mong pakinggan yung makina bago ka mag-shift. Ayan, kasi wala tayong tachometer. So, isa sa mga napansin ko rin dito sa ating sasakyan, since nandito tayo sa Baguio, Benguet, ayan, maraming ups and downs. Medyo magastos para sa akin yung konsumo ng gas nito, which is nasa 8 to 10 kilometers per liter. But well, given the fact na van yung gamit natin, so ayun, hindi ko siya mako-consider na pang daily na panghatid ng bata kung naghahatid kayo ng anak sa paaralan. Mas maganda pa rin yung gamit nyo is motor. Pero yeah, kapag i-daily use nyo to, well, dito sa Baguio City, for me, hindi siya ganun katipid. Okay, yung suspension nitong ating sasakyan, medyo matagtag siya at matigas. Ayan, hindi siya yung ganun ka-smooth na ride. Ayan, so dito sa amin, ayan, maraming mga bundok. At hindi lang kasi ganito yung road. Sa ibang part ng Baguio City at pag pupunta ako ng Benguet, may mga areas doon na off-road. So kapag wala kang sakay, like ganito, ayan, masyado siyang matagtag. Kapag may sakay tayo, okay lang. Pero hindi pa rin ganun ka-smooth actually yung driving experience natin. Labas tayo. So yung suspension niya, kung makikita nyo dito, ayan. Ayan, yung sa harapan niya, yung suspension natin is spring. And nandito naman sa likod, ayan. And leaf spring siya. So this one, it's actually considered an ideal sa mga delivery kung mabibigat yung mga dala mo kasi naka leaf spring tayo.
Yung overall design ng Suzuki APV since nung nilabas siya, actually wala masyadong pinagbago eh. Ayan. So dati pa rin, kung makikita nyo dito, napaka old school niyang tignan, no? Yung harapan pa lang, ayan. Yung ilaw, wala masyadong design. So I think that's one of the downside nito when it comes to looks niya. Ayan. So nauna na yung mga cons natin dito sa ating sasakyan. Ganun pa man, syempre, gusto pa rin natin itong ating sasakyan. Sabihin natin yung mga pros nito. Yung pinaka mapapansin nyo dito sa ating sasakyan is yung price niya. It's very affordable. As of now, 2024, yung price range nitong GA na Suzuki APV is around 7,000 plus pesos yung worth niya. So when you compare it to other vans, ayan, malayong mas mura siya. Yung mga Grandia nasa 1.1 million yun eh. So ito, this is less than 1 million, and it's a van. So sulit na siya, no? Kapag yung purpose mo naman dito is for delivery, ayan, at yung garage mo is maliit, katulad ng garage namin sa bahay, definitely this is a win-win situation for you pag ito yung kinuha mo. Nanggaling ako sa maliit na sasakyan, yung Toyota Wigo, at ginagamit ko yun for business. Actually yun masyadong maliit at masyadong masikip. So nung nag-shift ako dito sa van, very comfortable kasi pwede ko na siyang lagyan ng maraming mga gamit at mga deliveries, in use of business. So maluwang siya pagdating mo dito sa loob. Yan, kumpara natin, no? Ayan, maluwang na siya in a way kasi van ito. Siyempre, mas malaki pa rin yung ibang mga sasakyan like Grandia. Actually, yun din yun naman yung pangarap natin before, but ito muna yung kinuha natin. So, in comparison with a sedan, panalo ka na dito sa space kasi malaki siya. Ayan. This one is considered a van kahit na yung bukasan nito, actually hindi siya sliding, no? So, parang kotse pa rin ito. Pag binubuksan mo yan, hindi siya yung ni-slide pa talikod. Ayan. Ito, napo-fold ito. So pwede mo tong i-fold pa ganun. Pati yung dalawang upuan dito sa gitna, pwede mo rin siyang i-fold, tapos mapo-fold ulit siya. Ayan. So pwede mo tong lagyan ng mga malalaking mga baggage, mga kahoy nilalagay ko dito. Ayan, nasubukan ko na tong lagyan ng semento, gravel dito sa likod. Ayan, all around vehicle siya. So all purpose naman kasi. Ayan, nandito pa yung gamit natin. Ayan, may hagdanan dito. Okay guys, so driving experience, well, this is a manual transmission. So meron tayong, ayan, clutch. Ayan. So mas maganda na matuto muna kayo mag-drive ng manual if you're going to drive yung malalaking van, mga van. Ito, before merong automatic na nirelease si APV, si Suzuki, pero unfortunately, ewan ko bakit hindi na sila nag-release ng automatic nito. So lahat ng mga nirelease nilang mga bagong units ng Suzuki APV, it's actually manual. So it's very low maintenance car. Though hindi siya carb, this is fuel injected na siya, FI. Pero considering na it's a manual car, mas madaling ipaayos yung mga ganito at i-service compare sa mga automatic transmission na car. So isa rin sa mga nagustuhan ko dito sa ating sasakyan, ang taas ng ground clearance niya. Ayan. Okay na yun. Ayan, ang taas ng ground clearance niya. So bagay na bagay siya dito sa Baguio, sa Benguet. Ayan, kasi hindi naman lahat dito is patag. Okay, so overall guys, itong ating Suzuki APV GA na 2024 na model is okay na okay siya for me. Well, kung maarte ka, I don't think na bagay sa ito kasi maraming mga kulang na features. Pero pag yung gamit mo nito is just for business purposes and just to get you from point A to point B, ito bagay na bagay sa ito. Kapag you're on a tight budget din, ayan, considering na this one is below 1 million yung kanyang price, okay na siya. Okay, so galing ko lang ng hardware and traffic. Anyway, ito, so yan yung itsura nya, nakakahoy. Medyo konti lang yung kinuha ko ngayon. Tapos kung makita nyo dito, ayan, merong ganito. Actually merong plywood sa taas nitong sasakyan natin. Tingnan mo kung makikita. So, ewan ko nakita yun. Traffic kasi. Sarado. Ayan. So as usual, ito ang araw-araw nating trabaho.
At yun yung araw-araw na dala itong ating Suzuki APV. So ayos, good for business. Okay guys, ayan, bumaba ako ng sasakyan. Ito yung tsura niya, ayan, nakatali siya dito. Ayan. Yung APV natin wala pa siyang ito, roof rack. So nakapatong lang talaga siya. Ayun, nilagyan naman natin ng ganito, tela. Ayan. Para kahit pa paano, yan, di siya usog, ano, nakalusot dito yung tali. Ayan, nakasuksok siya doon. So ganun din dito, ayan, nakaipit siya. Ayos.